So it's me again, your ate, your Jaja, no edit, no filter, just me. So for today's video, ayun na naman tayo. So let's talk about pagmamadali and rushing things. So ayan, nakasuot ako ng photochromic glass kasi nasa harapan tayo ng init. So ayan o, sobrang init, di ba? Ayan, bukid kasi yan yung nasa harapan. Anyway, yan, may share ko lang po sa inyo. Itong thoughts na to is about sa pagmamadali sa mga pangarap sa buhay. So, pagmamadali sa pangarap sa buhay is, ano nga ba yun? So, ikaw, halimbawa, kung nasa moment ka na napag-iiwanan ka, sa palagay mo too late na, so kailangan mo madaliin ang mga bagay. Well, lalo ka magkakamali at lalong babagal ang sitwasyon. Just go to the flow and gawin mo sa tingin mo ang step by step. Huwag mong madaliin. So, chill, relax, calm down. Tingin ka sa malayo and mag-isip kang mabuti. Inhale, exhale, and think about this. In God's perfect timing, God will make it happen. And don't rush things. Kahit paulit-ulit kang nagmamadali, minamadali mo ang lahat ng bagay, huwag mo hayaang mawala yung identity mo kung sino ka talaga. Yung huwag mo hayaang mawala yung pride mo dahil nga napag-iiwanan ka na. Just go to the flow. Just be yourself. Gawin mo yung sa tingin mong tama para sa'yo. Hintayin mo lang yung panahon mo at araw mo kasi kung sa tingin mo yung mga iba is nakukuha na nila yung mga pangarap nila, nasa trurok na sila ng tagumpay kasi pinaghirapan din nila yon. Hindi mo alam din yung mga pinagdaanan nila. So ikaw, huwag kang magmadali. Namnamin at lasapin mo yung lahat ng paghihirap. Kasi end of the day, kapag nando ka na sa dulo, marirealize mo, ang layo ko na pala. Ang layo na narating ko. Well, ma-appreciate mo lahat ng mga meron ka ngayon kapag nakuha mo na yung pangarap mo kasi pinaghirapan mo yon. At hindi mo yung minadali. Hayaan mo lang na lutuin pa ni Lord kasi meron siyang ginagawa sa iyo. Well, kung halimbawa, mahina yung confidence mo or mayroong ginagawa si Lord ngayon, huwag mong madaliin ang mga bagay. Meron ka pang time. Huwag mo isipin na pag-iiwanan ka. Okay? Isipin mo na lang, darating yung time, mangyayari din sa'yo yung nangyari sa iba. Yung lahat ng biyaya mo is para sa'yo yun. Darating yun sa tamang panahon. Like, example na lang ni Diwata. Si Diwata is galing sa tulay. Dati nakatira lang siya sa tulay, di ba? So, yun yung example ng walang imposible sa buhay. Kailangan mo lang magsikap, paghirapan ng lahat ng bagay at huwag madaliin. Marami ka kasing tatahaking pagsubok bago ibigay ni Lord lahat ng deserve mo, lahat ng para sa'yo. Kung hiniling mo kay Lord, sa takdang panahon, yumaman ka, magkaroon ka ng business, kung gaano kalaki yung pangarap mo, mas malaki yung pangarap niya para sa'yo. Okay? Yun yung pakatandaan mo. Kaya maghintay ka sa tamang panahon para sa'yo. Huwag mo isipin na pag-iiwanan ka na, baka hindi na mangyayari sa'yo yung mga dapat na mangyari sa'yo. Huwag mo yun isipin. As long as you have connection to God, our Father in Heaven, as long as nasa tabi mo si Papa Jesus, nothing will go wrong. Kalma ka lang dyan, chill and relax. Mapapayo ko lang sa'yo, ngayon pa lang magpasalamat ka na kahit hindi pa nangyayari sa'yo. Try mo naman baguhin yung puro ka hiling. Try mong magpasalamat dahil nagising ka sa umaga. Try mong magpasalamat kasi may kinakain ka ngayong araw. Try mong magpasalamat kahit hindi pa dumarating yung hinihiling mo. Kasi darating yun. Hindi man ngayon, sa takdang panahon. Okay? And huwag mong madaliin ang mga bagay. Kasi ganyan din ako. Dumaan din ako sa point na nagmamadali ako. Lagi ako nagmamadali. Ayun.
lalong tumatagal. The more na minamadali mo, lalong tumatagal. So, chill, relax. Hayaan mo dumaan ka sa proseso kasi may ginagawa si God sa'yo. God is doing something in you that you don't know. Pino-work out niya lahat bago niya ibigay lahat ng deserve mo. So, pakita mo lang sa kanya ngayon na deserve mo ang mga bagay na hinihiling mo sa kanya. And always be humble. Yun. Ayun yung thought ko ngayon na wag mong madaliin kasi you're in the right path. Kung ginagawa mo yung mga tama, you're in the right path. Just go to the flow. Tuloy-tuloy lang. Wag kang susuko. Pero, wag mong mamadaliin ang mga bagay-bagay. Kasi the more na minamadali, the more na nagkakamali. Okay? So, ayun. Comment down below kung nangyari na din sa iyo yun. Dahil ako sa akin nangyari din yun. So, ngayon ako chill, relax, step by step. And makakarating din tayo sa dulo. Hindi mo nakikita yung future mo. Hindi sa atin papakita yung future natin. Kasi nga, kaya nga sa atin hindi ipapakita. Kaya nga, gusto ni God na magkaroon ka ng faith sa Kanya. Faith na kahit hindi mo siya nakikita, you have faith to Him. Yun, yung pananampalataya. And sasamahan mo ng gawa, syempre. Huwag mo lang iasa lahat sa Kanya. Ipakita mo na deserve ka. Be humble to Him. Okay? And don't forget to pray every time. Mas lungkot, masaya, anuman ang pinagdadaanan. Lagi mo siyang isasali sa buhay mo. Okay? Bye! Hanggang dito na lang ating vlog. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And click the notification bell for more upcoming videos. Bye! See you in my next vlog!